Good morning guys. Dito ako ngayon sa harap na Royal Vista. Buti maraming parking na available. Siguro dahil weekdays. Mag-ano ako yung para sa ultrasound. Namin eh. Yan, Royal Vista. Medyo malapit dito sa trabaho. Yun, dito na ako. Waiting. Ang ganda na nila rito. Yung mga room. Ang dami actually. So yan, tapos na ako sa appointment. Ang bilis lang. Ganda ng gantong oras, wala masyadong tao. So far okay naman daw yung cyst daw na nakita sa akin from 6 months ago. Same pa din, hindi siya nagbago. So ang gagawin na lang, every 6 months daw i-monitor. So binigyan na uli ako ng schedule sa 6 months para sa mammogram at saka ultrasound ulit. Mas mainam na rin yun, at least mas mas sigurado. Tapos hininga ko na rin ng refill ng gamot si Habi. Kasi naka yung namin, family doctor, tawag mo doon, nakabakasyon. Ubos na yung niya, hinihingian sila ng refill, hindi siya mabigyan sa may shoppers. Waiting, kaya sabi ko hingi na lang ako para at least hindi ko naantayin sa shoppers kasi 2 araw na lang yung gamot na sa hypertension. So diretso na rin ako mamaya doon para makuha na yung gamot niya. Yan, punta ako Walmart mamaya. Dapat grocery day namin pero dahil nga langanin yung so dyan na lang mamimili ng gulay. Si Habi na lang daw bibili ng karne sa meat shop. So dandi ako rin sa A-Mart. Hindi ko kasama si Jermaine kaya dapat wag sobrang dami. Mahirapan ako magbitbit. Medyo na bago yung layout nila. Mas mura yung mga bawang nila rito kaya sa superstore. Sarap na gano'n ngayon lumpiang toge. Tayo na rin English. Ganito yung perfect na size ng kamote na madaling lutuin kesa yung malalaki na bibili ko ng tagal makakuha nga na. Gusto ko try ito dried red dates. Nakikita ko ito ginagawa nilang tea. $3.99 yung isang pack. Subukan ko. Daming option, hindi mo malaman kung anong mabibili. Kailangan ko munang basahin isa-isa Merong dashi soy sauce pero yung ganito kaliit $6.99. Hindi ko sure kung masarap. Try ko to, product of Japan, Yamasa brewed soy sauce. Sarap kasi yung mga na-try namin sa sobrang niya, light lang ng lasa. Try ko to. Meron ako ng fish cake. Pang Oden. Bumili ko na to Oden soup mix. Ito hirap mapunta sa mga ganito kasi mapapabili ka talaga ng kung ano-ano. Nahanap ko yung black bean paste para makagawa ng jajangmyeon. Yun, nahanap ko siya. Ayoko naman kasi bumili tapos yung ng noodles ng jajangmyeon ko wala ako nito. Yun. Ayan. Bahay na ako guys. Nakalagay sweet sweet pancake. So we'll see. Honey filling. So i-hold natin yan. Nakabili ko hindi na ako nag-Walmart kasi sobrang lamig. Ang ulo ko nag-alboroto na kaya dyan na lang ako sa Chalo, mas malapit kasi puno yung parking. So yan, ito yung dalawa yung nabili ko sa sa A-Mart. Hold natin yan. Tapos yung dalawa sa Chalo. So yan, ito yung mga nabili ko doon sa A-Mart.
Yan, yung fish cake nila. Nasa skewer na siya. Tapos red bean, mga pang merienda. Corn dog. Tapos, ito, yung original, ewan ko paano basa nito hotdog, ewan ko, I don't know. Nabubulol ako dyan. Pero to try ko kasi mukhang masarap honey nakalagay. Siguro lagi lang sa toaster yan, okay na. Tapos yun, yung garlic. Tapos ito nga yung jujube, yung dried na red date. Nakikita ko kasi sinusoak nila tapos tinatanggal yung buto. Lalagyan ng ginger tsaka papakulong kasama nito para tea. Kasi habi mostly tea na talaga sa sa umaga. Tapos gourmet na mando, Korean barbecue. Tingnan natin. Pero ito plant-based. So we'll see kung masarap. Tapos ito, paborito ni Abby rin to. Yung pickled radish nila. Lalagay ko na lang sa sa tight sealed na container. Yan, pang black noodles. Kasi yung kamoting malilit na binili ko. Ayan, samjang. Soybean paste. Tapos ito, Japanese ramen soup. Meron ako dyan na yung soup base din ng ng pang ramen. Hahaluan ko nito. Sana masarap. Kasi lang yan kumbaga mas malapit sa trabaho, pwede kong dumaan pag naubos. Tsaka itong soy sauce, Japanese soy sauce. Kala ko kayo nga puro sausage. Ha? Kala ko puro sausage na maliit. Kala si Jeremy sausage na maliit. Isipin mo lang sausage, lagyan mo sa usawa mo sa toyo. Tapos, oden soup para yun doon sa fish cake. Tapos ito, bean sprout, gusto ko mag-toge. Lumpiang toge. Carrots, tapos maliit na kimchi. Tapos ito yung roasted na black sesame seed. Sesame seed. Roasted black bean paste, hindi sesame seed. Sorry naman. Ito, hindi ko alam kung masarap. Try ko lang din siya. Crispy seaweed rolls. Baka pwede to air fry lang. Tapos, fried onion. Basa. Tapos itong mackerel. Mackerel, 5 something. 5.99 isa nito. Dalawa na binili ko. Yan na yun. Magkano inaabot nito? Yun lang ang hirap pag dito sa Korean talaga mahal. 145. 145 na. Pero okay lang. Kasi gaya nito, hindi naman Kahit tinabili kong Ajinomoto last time na dashi powder, meron silang malaki dun $21. So, yun. Tinry namin ni Jermaine yung hot cake nila ng yung Korean na nabili. Masarap nilagay lang namin sa toaster ng ilang segundo lang, 30 seconds siguro. Nagustuhan nga rin ni Jermaine. Malambot siya. Yan, pahinga muna. Katapos ko lang magayos ng pinamili. Yung sa chalo hindi ko na hinol kasi yung typical na binibili ko naman yun yung mga gulay, sibuyas, kamatis, cucumber, asparagus, peppers, bok choy. Ay nako, pahinga. Maglalaba ako. First day ng day off. Kaya kailangan makapagsalang ng labahan. Hindi naman kailangan maglinis nga. Siguro walis lang. Kasi naglinis naman last week. Ang kalat lang naman is yung mga konting alikabok. Antayin na lang. Malapit na naman si Habi. Pero dadaan pa siya ng meat shop. Which is mas okay sa akin. Kasi hindi ko na kailangan mag-drive from northwest to northeast. Good afternoon guys. Ayan. Tapos ng trabaho. Pero dadaan muna tayo sa meat shop kasi nakapag-utusan tayo ng mga ingredients na kailangan. So ayan. Pinapakita ko lang yung ating kalsada. Medyo uminit-init na ngayon. Negative 12 na lang. So ayan. Yun, ready na ang merienda.
Ito yung binili kong corn dog sa sa A-Mart. Ano yan, kalahati mozza, kalahati fish stick. Tapos avocado. Nakabili ko dyan sa Chalo ng yung Jamaican na avocado, yung malalaki. Parang pinasalos. Usually nasa 5 per pound Pero ito ngayon naka $3.99. So yan. Sulit ang merienda ni Jermaine Tanghalian, merienda. Kumain ba ng Dami. pancake? Kumain pa ng pancake. Sabi niya, masarap daw kasi pagkain. Ano? Masarap pagkain. Puro masarap. Parang masarap. Sulit ba? Kain na. Yan na siya. Nakauwi na. Ayan yung mga karneng binili niya. May order din kasi kung caldereta at saka, pares pala at saka apretada. So yan. Extra na yan. Sakto duman siya kasi ng August din. May biniling magic cards. Kaya katabi lang nun. Magic cards ni Rui. So yan, ito na yung black noodles na ginawa ko. Ito yung kimchi na nabili namin sa kimchi pickled radish. Tapos yung mando. Ayun natapos kagabi yung vlog ko sa pagkain Ngayon pagkain ulit, actually hapunan na. Pumasok siya Sabado. Ayan, nagawa ko ng skinless longganisa at saka lumpiang toge. Tapos syempre pinaglutuan ng longganisa, ginawa kong garlic rice. Day 2 na ni Jonas, wala dito. Anong balita? Pangalawang araw. Nalo ko siya first game sabi ko. Mukhang hanggang mamaya pa yun. Hindi nakasama si Jermaine Late na nalaman na reading week lang sila Kaya hindi siya nakasama sa Vancouver. Kung nandun ka sana, sarap. Libre stay pa sila sa Ninang. Kain tayo guys. Yun. Chill na. Day off na siya bukas. Ako naman pasok, pang umaga. Sa wakas. Ayan. Ngayon namin gaganapin. Bukas pa namin gaganapin yung Chinese New Year sa trabaho. Ganun ba? Kaya busy. At saka yung trabaho namin, sobrang dami. Tapos pupalpak pa ngayon May mga hindi inaasahang pangyayari. Kaya lang, syempre, Parte ng trabaho yun, nagbara yung yung pump namin. So, nilinis pa namin. Dumi nga, pati yung pantalon ko, dumi yan, Kabago-bago ng pantalon niya Yun, puro mancha na naman ng Okay lang. Pero okay lang, ganun Yan talaga. talaga. Parte ng trabaho yan. Hindi pa naman natatanggal yung pintura na yan. Basta-basta. Kahit labahan. So, yun nga. Medyo na-delay. Wala. Ang gagawin. Yan talaga. Parte yun. Parte na kahit saan trabaho may mga ganang sabi nga sablay. Pero hindi naman wala naman may gusto. Hindi, pag kulang naman talaga ng tao. Tapos maraming trabaho. Ang dami. Minsan nakakaano na rin tinatawanan na lang namin kaya lang minsan yung pressure na doon pa rin di ba? Tapos masasabihan ka pa ng bagay na parang ikaw yung sisisihin dahil mas senior ka sa kanila. Sabi ko naman ano magagawa natin dyan? Kulang ako sa tao. Kulang Sabado ng na nga, tao. dapat nga wala kayong pasok Pero hindi na ako masyado magpapasok. Pag ganun lang din yung sasabihin sa'yo ng supervisor mo mas gugustuhin ko na lang sa bahay na lang. Kasi Sabado na, ang dami pa rin gusto patapos, ganyan. Malapit na rin matapos yung buwan. Samantalang kulang na kulang ng tao. Yung mga, piniresyohan niya pa, yung mga nasira. Pinipresyohan niya pa. Parang di na, Parte yun parang di na namin sakop yung mga ganung bagay. Parang, May maintenance sumobra. kayo, ayaw niya patawag yung maintenance, sa inyo pinapagawa. Paano yun? kaya nga, yun yung mga bagay na nagpupush sa akin na magsulat doon sa suggestion box diretso sa presidente raw yun Kaya lang
ayoko lang din makasagasa ng mga ibang kasamahan, di ba? Dahil kukunti na lang kami, ganun pa. Tsaka problema pa. Problema pa, sabi pa niya, dahil dyan sa mga nangyayari na ganyan, pwedeng ma-dissolve yung department natin. Mawawala kayo ng trabaho. Sabi ko, I think, sabi ko, qualified naman ako sa mga ibang position dito, lalo na sa mga Tsaka hindi niya naman mechanical. ginusto na nagkaroon ng problema, di ba? May nasira, normal naman na may nasisira. Hindi lang naman ikaw, kahit nga isang pintor, di ba? Mas marami yun. Kasi Pero binabalibag na yung mga hindi naman kayo magbibilangan. nangyayari nga, nagbibilangan, tapos sisiyan. Samantalang ang nakadisgrasya nun, yung kasama kong bata, mas bata sa akin. Wala. Sabi ko, ano magagawa natin? Nahulog yung basahan. Nasipsip doon sa pump, di hugot. Palit ng pump. Pero magagas na nakauwi ka ngayon. Kasi nga, nasang load lang sila. Isang load. Hindi, balak pa niya patapos sana Kaya lang, siya na rin mismo sumuko. Lagi naman ganun yun Pag Sabado, gusto na, pagpasok pa lang, gusto na, bilisan, umuwi na. Pwede naman kasi kayo ng yung pwede naman sila yung mag-overtime ng weekdays para weekend off talaga. Yun ang nga lang din ang isasuggest ko or kung sakali hindi na talaga ako papasok ng Saturday kasi sobrang pagod talaga pag buong week na. Tsaka na, syempre, tumatanda na tayo. Gusto mo yung family time, di ba? Yun yung importante rito, lalo na dito. Hindi naman magre-revolve ang buhay natin sa trabaho. No. Kung ayaw nila sa akin, ganun talaga. Siguro may makukuha silang qualified na mas magandang, mas bata, mas magaling na magtrabaho, di ba? Siyempre, mga company, mas inaanlay matatagal na dahil di na kailangan i-train, di ba? Kaso nga, ganun ang nangyayari sa Maganda ng pagmeetingan. Kasi kami, ganyan din sa kusina. Pag nagkakaroon na ng yung pressure na sa trabaho, sa dami ng trabaho, na imbes na retirement home, para kang nagiging restaurant. Pag ganun talaga sinasabi ko diretsahan do sa chef namin Para lang ba, kung bagay nare-resolve ka agad. Hindi natatagal. Alam naman kasi nila kung ano yung kakayahan natin, kakayahan mo Kaya nagkakaroon tayo ng kumbaga ng rights na magsabi. Tsaka yung rights ng Alberta kasi, rights to know, to refuse. To refuse. Tsaka kailangan Tatlo yun Sa ano pa isa? Right to participate. Kailangan kasi maano ka alam ginagawa mo ng tama. May napansin kang mali o sa tingin mo parang abuso na, hindi pwede. Kailangan magsalita ka, speak up nga Dito kasi lalo na doon sa trabaho namin, parang more on labor intense tapos puro lalaki pa kami. Medyo laging may pressure, tapos bukod sa pressure yung syempre hindi man nag-aanuhan yung mga pagiging racism. Iba pa rin yung natin, di ba? Yung kulay natin kaysa sa kanila. Iba, minsan sasabihin nila hindi natin sila masyadong naiintindihan, which is hindi naman totoo. Dahil naiintindihan mo sila. Na-express mo rin naman yung gusto mo sabihin. Ilang beses na kami nag-confrontation ng mga ganung bagay. Pero ganun pa man nare-resolve ba? Kasi hirap na magtrabaho ng may kumbaga mabigat sa kalooban. Yung ginagawa mo na yung trabaho mo na maayos, ganun pa yung maririnig mo, di ba? Parang hindi ko nasakop yung mga ganung bagay kung yun ang nasa isip niya. Iyaan na lang natin. At saka, yung pa nga pala, may big announcement si Daniel Smith sa referendum by October 19. Sa immigration, gusto niya magkaroon ng Kasi yung referendum na maraming parang nasasaklawan na gusto ng mga kumbaga, di ba nga kagaya ng nakakaraang buwan ba yun? Kailan ba nag-start yung December ba? Parang December sila nagpapirma, no? Nagpapirma sila na para doon sa separation ng Alberta. So, I think na-reach na nila yung 177. Pero hanggang May pa yun Pero hanggang May pa.
Tapos ngayon meron na naman silang second na referendum tungkol naman doon sa immigration. Sila na yung mag-ano ng immigration nila. Yung parang magkakaroon tayo ng sariling rules sa ano. na hindi- Lalo sa mga parang sa trabaho yung sa ano ba, health at saka education. Alam naman natin yun na marami rin tayong mga kababayan na maapektuhan nun, lalo na yung mga TFW. Hindi biro. Kasi sa mahal dito, kapag halimbawa nagpunta ka tapos wala kang health insurance talaga ng Alberta, ang mahal ng gagastusin. Ang mahal. Kasi nga, di ba yung Eh, isa sa mga pinopropose nila na ano, natanggalin. na tanggalin na. Or parang at least nakastay ka ng 1 year 1 bago year. mo makuha yung Pero yung yun benefits. lang. Ah, Kunyari, ikaw dinala mo yung pamilya mo, ikaw yung nagdala sa kanila, ikaw lang yung mabibigyan nun. Pero yung yung the rest of family the mo, family, sasagutin mo na. So, mabigat na dagok sa mga kababayan din natin yan or sa yung mga ibang immigrants. Pero yung mga locals or citizen or permanent resident na rito, malaking ginawa kasi yung congestion sa mga hospital, sa schools, yun yung mababawasan kasi syempre yung sa ano lang yung ano pangalan nito, yung daycare, mga ganyan, malaki yung saka sa trabaho, sinasubsidize mas yun ipa-priority nga daw ang citizen at saka permanent resident. Ayun, yung pa yung isa, check-in daw yung mga kunyari parang siguro pupunta ka ng hospital or something, ipe-present mo ngayon yung permanent resident card mo or Hindi, kailangan daw man passport or meron kang citizenship or permanent resident na ID. kaya nga yung inaano nila yung license natin dito sa Alberta is Lagyan na. lalagyan nila ng kung anong status mo. Yun. Malaking Marami bagay yan. silang pero syempre may mga matatamaan talaga diyan. Pero palagay ko doon sa mga malaking ginawa talaga doon sa mga nandito na permanent na or Resident. or resident na naman hindi naman kami nagiging biased. Siyempre mga kababayan mo lahat naman tayo nag-start sa ganun dumaan tayo sa ganun lahat. Mahirap, magiging mas mahirap na ngayon. Higpitan na nila kasi nga ang laki ng population growth ng Alberta Sobrang laki. regarding sa mga immigrant. Ano nga daw yung Hindi na kinakaya. pangalawa sa world yung biglang laki ng population dahil nga rin siguro nag-move din yung mga taga Vancouver, taga Ibang Ontario. province kasi mas mura ang rito. Yung tax kasi. Tax, tapos syempre mas affordable ang bahay. So ngayon, iaano na nila. Kaya ngayon talagang since ilang taon after ng pandemic, parang ang dami talaga nag-move ng Alberta. So ayan, we'll see. Abang-abang lang kung anong mangyayari sa mga kaganapan dito. Titingnan natin yan. Siyempre, Matagal pa naman Hindi By naman October pwedeng pa. magpasawalang bahala kasi syempre, asa Alberta tayo eh. Considered na Albertans tayo Kaya, yun, malaking news yun. Tsaka malaking pagbabago yun para na rin sa ekonomiya tsaka dyan sa yun, yung mga kagaya niya, yung mga hospital, mga emergency room, yung congested na, sobrang congested na. Ang daming mga tao na parang ang sinasabi nila na hindi dapat na libre, kumbaga, di ba? Yun na, minsan may mga bata pa, yung mga hindi naman born and raised dito, nakakatanggap din ng ng subsidy ng government, parang ganun, aalisin nila yata yun, parang ganun. Sunod-sunod na yan, parang domino effect na yan So, hindi natin alam anong mangyayari. Hindi natin alam. So, medyo magiging mahirap yan para sa mga TFW na nandito. Kaya talagang rin. Makaka-deter din ng mga ng mga pupunta ng Alberta yun kasi i-reconsider nila kung mag-move pa sila kasi wala tayong makukuha ng ganito, ganun ang mangyayari Unless nga may application ka na ng PR, yun, kahit papano. Pero kung wala pa, iba talaga mag-move talaga kasi mabigat yun, lalo kasama yung family mo. Hindi mo, lalo yung check-up na yan, napakamamahal. Mahal. Kung wala kang insurance, pahirapan. Gagastos ka talaga dun. Kaya lang
Yun yung ano eh, yun yung napag-anuhan nila eh. Napag-desisyonan nila na kontrolin ng immigrants or immigration system dito sa Alberta para nang sa ganun eh. Para makaano ba sa economy? Makatulong din na malaki. Kasi yung ibibigay nila or ipapasweldo nila sa dagdag na tao or sa ano, kumbaga malaking bagay yun na makakapag-contribute talaga sa ano yan, sa economy natin. Imbis na magsasubsidy sila ng mga bagay-bagay, ng mga Yeah. ano, di ba? Yeah. Ilan naman ng aming mga kaganapan. Pasok, ako grocery. Yung pala yung A-Mart, nakakatawa Masarap doon. din yung ano eh, yung nabili mo na ano sa A-Mart. Alin? Yung dumplings. Dumplings, corn dog, kung ano Yung na corn dog, pinakain na. masarap din yung corn dog eh. Corn dog, tapos yung black noodles. Namiss ko yung ano na yun eh, yung hotdog na maliliit. Yung nasa Yung sa corn dog, loob, oh. Ganun Fish ano yun eh, binibili parang namin. fish stick eh. Hindi siya yung talagang hotdog fish stick. Hmm. Kaya masarap, malinamnam eh, pat kahit yung tinapay niya. Ganun yung binibili namin sa ano eh, supot-supot sa Korean dati. Sabi nga ni Jermaine eh, busog-busog ngayong kahapon kahapon kasi puro Korean eh. Ngayon Wala naman na yung kakain corn ulit. dog, ubus na. May 2 piraso pa. Natitira. Eh, tatatlo lang kami. Si Jonas wala. Lunis pa balik. Ay, nako. So, yun na naman guys. Maraming salamat ulit sa inyong pananood. Ingat kayo lagi. See you in the next vlog. Bye.